Hi mga kaminang! This is a very simple fish recipe na siguradong mapaparami ka ng kain. Malinamnam, creamy yung sauce, maanghang-anghang, manamis-namis na may konting alat. Napakasarap talaga. Tinitignan ko pa lang, natatakam na ako. Kaya tara, samahan nyo na ako sa aking kitchen. Tuturo ko sa inyo kung paano. Welcome to Mina's Kitchen! Bali yung gagamitin nga pala natin dito yung boneless bangus. Kahugas ninyo, punasan lang natin ng paper towel para maalis lang natin yung excess water. Tapos, isiso natin yan with salt and pepper. Medyo i-massage lang natin yan para yung mga inilagay natin ng mga pampalasa, pantay dun sa ating isda. After nyan, hiwain natin yung isda according sa serving pieces na gusto ninyo. Yung pinakita kong hiwa dito ay for presentation purposes only para maganda lang sa ating video. Ito yung isang hack para hindi masyadong matilamsik yung pagpiprito natin dito sa bangus. I-sprinkle natin yan ng flour or cornstarch para ma-absorb yung mga excess water pa para hindi siya matilamsik. Lagyan nyo din yung kabilang side tapos i-rest natin yan for 5 minutes. Kapag ready na tayo magprito, buksan natin yung kalan, lagay natin yung apoy sa medium flame. Pagkatapos maglagay lang tayo ng enough na cooking oil sa pagpiprito natin. Siguraduhin nyo na mainit yung oil bago nyo ilagay yung isda. Iprito natin yan until golden brown. So, pwede nyo unahin yung harap, pwede nyo rin unahin yung likod. Kung gusto nyo nga pala na walang kaliskes yung mga bangus ninyo, patanggal nyo na lang. After natin maprito yan, tanggalin na natin sa kawali, itabi na muna natin. Tapos, gawa na tayo ng sauce. Yan pa rin yung kawaling gagamitin natin, bawasan lang natin ng oil. Pagkatapos, hinaan natin yung apoy sa medium-low flame. Tapos, umpisahan na natin yung pagigisa. Lagyan na natin yung minced garlic. Gisahin natin hanggang sa maamoy na natin yung kanyang aroma. Tapos, ilagay na natin yung ating chopped onions. Kapag nakita na natin translucent yan, isunod na natin yung luya. After nyan, isasama na rin natin yung hiniwa natin siling labuyo para mas lumabas pa yung kanyang flavor. Then after that, ilagay na natin yung kakanggata. Nahuhulaan nyo na ba kung ano yung niluluto natin? Halu-haluin lang natin hanggang sa makita na natin yan na nagsisimmer. Tapos, ilagay na natin yung ating gisadong alamang. Pero kung hindi kayo maglalagay ng luto na, doon pala sa umpisa sa paggisa natin, sasama ninyo yung hilaw na alamang sa ating paggigisa. Maglalagay din tayo ng kaunting asin, pamintang durog at saka ng asukal. Yung lasa nga pala na niluluto natin ay magiging depende na yan dun sa alamang na ilalagay ninyo. Kayo na bahala mag-adjust dun sa lasa na preference ninyo. Kasi kung luto na yan, meron na yan sariling lasa. Pero kung hindi naman, kayo na bahala dun sa mga seasonings na ilalagay ninyo. Kapag medyo malapot-lapot na yung gata, ilagay na natin yung piniritong isda. Maglagay din tayo ng additional na siling panigang. Pwede nyong ihalo yan dun sa pinaka-sauce natin kung gusto nyo na mas maanghang. Pero ako, okay na ako. Takpan at isimmer natin yan for 3 to 5 minutes. Ayan, nakita nyo ba yan? Sure pala, talaga naman matatakam ka na. Kung gusto nyo nga pala mga kaminang ng ating homemade recipe ng ating alamang, nandyan lang yung card sa taas. Ano pa bang hinihintay natin? I-serve na natin to. Ilabas na natin ang mainit na kanin. At ito na mga kaminang ang aking version ng piniritong bangus in Bicol Express sauce. Kaya subukan nyo na itong ating recipe para maiba naman. At huwag nyo kalimutan ang mag-subscribe sa ating channel. Okay, kain na!